Ipinapanukala ang pagpapatayo ng Material Recovery Facility sa Barangay Duntogan sa Baguio City na inaasahang makatutulong sa waste management sa lungsod. Si Arian Mangayabas para sa report. Kilala ang lungsod ng Baguio sa ganda ng kalikasan at malamig na klima. Ngunit sa likod nito, patuloy na lumalaki ang problema sa basura na nangangailangan ng agarang solusyon. Sa pag-asang matugunan ito, ipinapanukala ng lokal na gobyerno ang pagpapatayo ng isang Material Recovery Facility o MRF sa Barangay Duntogan. Layunin ng MRF na mabawasan ang mga basura at ibalik sa produksyon ang mga materyales na may ekonomikong halaga. So this system seeks to recover economic value from what would normally be thrown away so that the human society will have less carbon footprint in maintaining its daily life. That's one purpose. The other purpose is to reduce the waste that will be processed by the city, because as long as they are humans and as long as they bear children, and our children will bear children, our waste will multiply and accumulate. And if we don't do something about it, could you imagine what will happen to a mountain of waste, the disease it will bring, and the carbon footprint because of greenhouse gases from the decomposition of waste material. So this is to address our contribution to climate change. We want to reduce our carbon footprint while in the meantime reduce the expenses of the city government, which is in the tune about 190 million a year to bring our waste outside to Urdaneta and process it there. So the 190 million a year can be brought back to the service of the people. It can be used for many social services. So that's the purpose of this project, is to reduce the waste and recover materials, bring it to the economic stream so that the production of the economic materials that we need for our daily life will have lesser carbon footprint because we recovered it from the waste. Bukod sa pagbabawas sa gastos, marami pang benepisyo ang proyektong ito. Tinatawag itong Waste to Resource Project dahil ginagawang yaman ang basura. Kabilang sa mga benepisyo ay ang pagbaba ng ating carbon footprint, magkakaroon din ng trabaho para sa mga lokal na mamamayan na responsable sa paghihiwalay ng basura. Sa kabila nito, may mga alalahanin din ang mga residente na malapit sa lugar ng pagpapatayuan ng MRF na nais nilang mabigyang pansin. Ayon kay Mary Cerezo, isang residente ng Purukwan Dairy Farm, nababahala siya sa kalusugan ng mga residente dahil sa posibleng pagtagas mula sa pasilidad. That this project needs the cooperation of various sectors, the private sector, sa barangay, specifically Duntogan, kasi kami ang pinakamalapit, especially kami, we live within the vicinity of dairy farm. So, the leaks that I was talking about would endanger our health. So, how perfect is that project na they can say na walang magiging leak and who will take care of the monitoring and everything so that it will ensure us of our health. So, yun ang pinaka-important, the health. Because yung kapag may leak dyan, it will, the sickness will transfer through air. Ipinunto rin ni Cerezo ang isyu ng katiwalian at ang mahalagang papel ng kabataan sa proyekto. Binigyang diin niya na kailangan ang partisipasyon ng lahat, lalo na ang mga kabataan, upang matiyak na maging matagumpay ang programa. Ang proyekto ay nasa yugto pa lamang ng pagkuha ng area clearance mula sa Protected Area Management Board. Kinakailangan din ang public acceptance bago ito tuluyang maipatupad. Kaya naman, mahalaga ang pakikipagtulungan ng bawat barangay at mamamayan. Ang MRF ay hindi lang proyekto ng gobyerno, kundi responsibilidad ng bawat isa sa atin. Kailangan ng kooperasyon mula sa iba't ibang sektor, pribado man o pampubliko, upang matiyak ang kalusugan ng komunidad at ang kinabukasan ng ating lungsod. Arian Mangayabas para sa PIA News, Cordillera.